Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos ang nakaambang kapighatian sa mga namumuhay ng maginhawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Tayo pong lahat, kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililinga. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo
na mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. At sa ngalan ni Hesukristo na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, sa mga tagubilin ito, ay panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya ay ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kaniya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalarawan ni Jesus ang talinhaga tungkol sa mayaman at kay Lazaro, na ang sino mang may kakayahan, ngunit hindi tumutulong sa nangangailangan, ay magdurusa sa kabilang buhay. Magsitayo po ang lahat at tayo ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, nakalupa sa isa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Tusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sabagat naghihirap na ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa.
at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, pinamamanig ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sabagat ako'y may 5 pang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo sila upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga yon. Di po sapat yon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa nila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, di rin nila patiniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay nasa 26th Sunday in Ordinary Time. Probably, we have heard of the saying and the principle, the more, the merrier. More money, very happy. More properties, very happy. More savings, very happy. More power, very happy. More friends, very happy. The more, the merrier. It is the underlying principle. Why? We strive to have more and be more. Because we think that the more we possess, the more we have, the happier our life will be. The more, the merrier. Our set of readings today criticize that way of thinking. Parang sinasabi, anong the more, the merrier. In our gospel today from St. Luke, we can find a very rich man. Maganda ang kanyang suot, marami ang kanyang pagkain, maganda ang kanyang bahay. Siguro, kung nabubuhay siya sa panahon ngayon, baka marami din siyang luxury cars. Ewan natin. Pero mayaman siya. Marami siyang pera, malaki ang kanyang bahay, maganda at komportable ang kanyang pamumuhay. This rich man is the personification of what we have heard in our first reading from the book of the prophet Amos. The prophet Amos mentioned, tignan nyo ang mga tao nahihiga sa magagarang kama, nagpapahinga sa malalapat na himlayan, kumakain at nabubusog sa masasarap na pagkain. At hindi lang yon, kapag sila ay kumakain, mayroon pang tumutugtog ng alpa. Ang sarap-sarap ng buhay, napaka-komportableng buhay, hayahay ang kanilang pamumuhay. The rich man in the gospel is the personification of what we have heard in our first reading. You know, my dear brothers and sisters, this kind of lifestyle, we can say, this is excessive lifestyle. Yun bang sobra-sobra na sa kailangan ang meron ka? Ang tawag dyan, excessive lifestyle. But don't you ever think na yung mayaman lang, yung napakadami lang pera, ang may excessive lifestyle? Check yourself. Maybe you also have an excessive lifestyle. Paano ba mache-check yun? Pag
babanggitin ko ang ilang mga sitwasyon, baka nga excessive na ang ating lifestyle. Pag uwi nyo sa bahay, una nyong gawin, buksan ang cabinet. Tignan, baka sobra-sobra ng dami ang damit. At marami sa mga damit, hindi naman na isusuot. At ito pa, kahit marami na siyang damit, kapag nakita niya may sale, bibili pa siya. Ang tawag dyan, excessive lifestyle. Madami ka ng damit, hindi mo na nga naisusuot yung iba, bibili pa. O kaya, check your shoes. Baka tipaklong ka ba? Madami kang binibiling sapatos. Dalawa lang naman ang paa mo. Baka sobra-sobra na sa pangangailangan. Excessive lifestyle. O kaya, bakipuntahan ng tokador sa kitchen. Baka yung mga delata, mga nanay-nanay dito, di ba? Minsan, ayaw pa buksan yung delata. Check nyo, baka expired na. Tinatago-tago nyo kasi hino-hoard nyo. Baka expired na. Ayaw nyong ipakain, nasisiraan tuloy. Excessive lifestyle. O kaya pakibuksan ng ref. Baka yung mga laman ng ref, naku, kay tatagal na, ayaw pang ilabas, sinisino pa. Mga leche plan nung nakaraang Pasko pa, ayaw pa ilabas. Labas nyo na yan. Sira na. Ayaw mamigay, ayaw mamahagi, tinatago lang niya, excessive lifestyle. Our generation today tends to accumulate and accumulate. Our generation today tends to grab more, and I will grab more, and I will grab what is yours because I want more. Excessive lifestyle. My dear brothers and sisters, this is a warning sapagkat sa kabilang buhay, merong reversal of destiny. In our first reading from the prophet Amos, sabi niya, kayong mga nagpakasasa sa buhay, how did our first reading ended? Kayo ang unang ipapatapon. Matitigil na ang inyong pagpipiging at matitigil na ang inyong kasiyahan. Saan ipapatapon? Yung rich man sa gospel, saan napunta? Sa impyerno. Yung labis-labis na pamumuhay. Kilala niyo ba kung sino sila? Yung mga sobra-sobra ang pamumuhay. Excessive lifestyle. May patutunguhan. There will be reversal of destiny. There will be reversal of fortune. Yung mga maganda at marangya ang buhay, na hindi marunong magbahagi, na hindi marunong mag-share, may kalalagyan. This is a warning. And so what is the antidote to excessive lifestyle? The antidote to excessive lifestyle is you live simply. Mamuhay ng payak, mamuhay ng simple. At meron akong i-share sa inyo na dalawang paraan para mamuhay ng simple. First, reduce our greed. Bawasan ang pagkagahaman. Bawasan ang pagkasakim. Bawasan ang pagiging selfish. Reduce our greed. Sapagat pakinggan ninyo at damahin ninyo sapagat nararamdaman natin sa panahon ngayon, sa pagkagahaman ng iilan, marami ang nahihirapan. Hindi ba totoo yan? Sa pagkagahaman ng iilan, marami ang lubog sa kahirapan. And that is something we can see in our gospel. Yung mayaman, ang dami niyang ulam.
Si Lazaro nasa ilalim lang niya. Anong ginagawa ni Lazaro? Nag-iintay ng mumo. Ano ba naman yung animang ulam niya? Kumurot lang ng konting manok, ibigay kay Lazaro. Pero dahil gahaman nga, akin lang yan eh. Kahit kaunti, ayaw kong mag-share. Sa pagkagahaman ng iilan, marami ang nahihirapan. Abay, panahon pa ni Jesus, may ganun na. Eh, ngayong 2025, may ganun pa rin. At baka mas dumami pa. Reduce our greed. Mahatma Gandhi once said, we must live simply so that others may simply live. We live simply so that others may simply live. Ang second na paraan para mamuhay ng simple, reduce our needs. Reduce our greed. Reduce our needs. We have valid needs, but we have created needs. Kapag sinabing created needs, ito yung mga bagay na sasabihin mo, bibiling ko yan kasi kailangan ko. Ikaw lang ang nagdidiktang kailangan mo eh. Kaya ka Shopee ng Shopee, TikTok ka ng, ano ba yung tindahan sa TikTok Shop, Lazada, kilala ka na ng rider. Every other day nasa inyo, kilala ka na. Sapagkat sasabihin mo, deserve ko naman bilhin yan. O kaya, kailangan ko yan. Kahit hindi naman talaga kailangan. Created needs. Kapag bumili ka ng tumbler, halimbawa kulay pink, ay maganda pala yung white, bibili ka. Ay maganda pala yung black, hanggang nakompleto mo lahat ng kulay. Sasabihin mo, kailangan ko kasi yan. Pero hindi naman talaga kailangan. At pansinin niyo, kapag marami na tayong gusto, hindi na tayo nasisiyahan. Sapagkat yung tao lamang na marunong makontento ang magiging masaya. My dear brothers and sisters, St. Paul, in our second reading today, in his first letter to Timothy, sabi niya, he reminds us, sikapin yung mamuhay ng may katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Sumatotal, St. Paul is challenging us, kindly please live simply. Mamuhay ng payak, mamuhay ng simple. My dear brothers and sisters, ngayong araw ng linggo, 26th Sunday in ordinary time, our readings remind us, please, live simply so that others might simply live. And when you live in simplicity, then and only then, you can truly be happy. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa naroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw ay nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin ng aming panalangin. Panginoon, dinggin ng aming panalangin. Para sa simbahan,
upang patuloy niyang ipangaral ang mabuting balitang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bansang nakaririwasan, upang hindi mananamantala, bakos, pagtulong sa mga bansang mahihirap ang kanilang isulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa Pilipinong naglalayag sa dagat ang hanap buhay, upang manatili sila ligtas sa sakuna sa paggabay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuhay sa karangyaan, upang hindi ang pagpapasasa at luho ng katawan, kundi ang pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan, ang paglaanan ng kanilang kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang maging mapagkalinga tayo sa may sakit, sa mga matatandang nangungulila, sa mga nasalanta ng kalamidad, sa mga napagsamantalahan sa mga batang lansangan, at sa mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga retired priests na ating diocese na nagdiriwang ng pagkakatatag ng kanilang samahan, kakapari upang patuloy silang maging halimbawa ng pagpapakabanal at katapatan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, lalo na yaong namatay sa sakuna, sa karagatan, upang tulad nila sa ay makamit nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan, nilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin, ibukas ang aming mga mata sa mga Lazarong humingi ng aming pagdamay at pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan
na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sunny Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, nina San Vicente de Paul, San Lorenzo Ruiz, San Gabriel, San Rafael, San Miguel, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi, sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
magsiluhod ang lahat. Narito si Kristo ang ating manunubos, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalawalatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong pinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo sa pasasalamat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,